Hello mga mare! At dahil piyesta sa amin bukas ay magluluto tayo o gagawa tayo ng salago. So ano nga ba yung salago? So ito ay ang salad na may sago at gulaman. So paano nga ba gawin ang salago? So ito, nagalbos muna ako, nagpalambot muna ako ng sago, and then after kong palambutin ay lalagyan ko siya ng asukal at mamatamisin ko siya. So syempre kailangan may timpla para kahit papaano mas malinamnam ang ating salago. Ayan. So pagluto na, palalamigin lang muna natin. Gumawa na rin ako ng gulaman. So ang ating salago nga pala ay iba't ibang kulay. So depende na sa inyo kung ang gusto ninyo ay purong green, purong red, or purong yellow lang. So sa akin, mas pinili kong maging or gumawa ng iba't ibang kulay para mas kaakit-akit tingnan sa mata ng mga kakain. So yung gulaman natin, syempre nilagyan ko na rin yan ng asukal para may lasa na, kasi kahit anong dami ng gatas natin, kung wala namang timplang asukal o lagay na asukal ang mga gulaman natin, so mahirapan din tayong hulihin ang sarap at linamnam ng ating salago. So yan na nga, ginagayat ko na o hinihiwa ko na yan pa-square ang ating green na gulaman. Ayan, sinasali na natin. Bali, isang malaking plangganang stainless nga pala ang ating gagawin. Ang next naman nating hihiwain ay ang kulay dilaw na gulaman. Ayan. So, same process din lamang tayo. Gagayatin din lang natin muna ng gagayatin ng pahaba, and then hahatiin natin siya, and then square na ang gayat ulit natin. At then, ang next naman ay ang red gelatin. Ayan. So, mas marami yung ginawa kong color green. Kaya, kumbaga, nanalo yung green color dito. And then, ito na nga, sa plangganang malaki. Yung plangganang yan, malinis yan guys ha. Hindi yan gagawa ng kung ano-ano ha. Puro pagkain lang ating ginagawa siya. So, dito na nga, isinali natin na napalabig nating sago. Yan, may lasang tamis na yan. And then, after nyan, ay ihuhulog na natin yung mga gulamang ginawa natin. So, dapat kasi ang ating sago na pinalamig ay talagang malamig. Hindi pwedeng mainit-init kasi pag sinali natin yung gulaman na yan, matutunaw yan. So, iyan na nga, tinigis ko muna doon sa colander ang mga excess na tubig sa ating gelatin. Sinunod ko na dyan yung yellow na gulaman. And then after that, yung red na gulaman naman ang ating isusunod. Ayan. O diba guys, ang gandang tingnan, makulay na makulay. So dito sa part nito, hahaluin muna natin, hahaluin ang ating pinagsama-samang mga sangkap. Ayan. So mix lang tayo, halo ng halo, at importante na malamig na yung sago bago natin isama ang ating gelatin para hindi matunaw o magtubig ang ating salago. Ayan. So mix lang natin. At pag nahalo na natin, at sa tingin natin kahit papaano ay halong-halo na, lalagyan na natin siya ng fruit cocktail na tinatawag. So itong fruit cocktail nito ay dalawang malaking lata. Opo, yung pinakamalaking lata na nilagay natin, since isang malaking plangganang stainless ang gagawin natin. Kasi nga, fiesta sa amin bukas. So yung barangay namin is Barangay San Piro, Balayan, Batangas. Ayan. So, ayan na nga, sinasali na natin ang padalawang lata ng ating salago dyan sa ating fruit cocktail. Ayan. So, hindi ako naglagay dito ng buko kasi para hindi siya madaling mapanis. Ayan. Hindi ako naglagay ng buko. At ito namang condense, depende na sa inyo mga mare kung ilan ang inyong latang ilalagay ng malapot na gatas. Depende sa gusto nyong tamis. So, dyan parang naipakita ko lang is 2 lata lang yung inuhulog ko. Pero actually parang naka 6 to 7 cans ako ng condensed milk dyan. At syempre, ang gagamitin natin ay Alaska para talagang concentrated ang lasa. And then, ganyan din sa ating Nestle cream. I think, parang naka-anim tayong Nestle cream dyan. Ayan. So, tak lang, side lang, buhos lang, bud lang. Ayan. So, kapag nailagay na nating lahat, ayun, pwede na nating i-mix or halu-haluin. So, sa pagkakataong ito, naglalagay pa rin ako dyan
Ayan. So, yan. Ready na tayong haluin ang ating salago. Ayan. So, make sure lang na hanggang ilalim ay pumasok at malagyan lahat ng ating Nestle cream at ng condense para maging pantay yung lasa ng ating salago. Ayan. So, halo lang ng halo. Medyo mabigat-bigat lang sa braso kasi nga marami yung ginawa nating matamis. Ayan. So, kitang-kita nyo naman guys. Makulay na makulay. Ang gandang tingnan. Ayan. So, nakakaakit sa mata. Nakakatakam. Kaya, ang sarap-sarap. So, sabi ko nga, or sabi nga ng ibang nakakakita ay talagang hindi na nila mahintay na palamigin pa. Parang ang sarap-sarap na daw. Ayan. So, mix-mix lang tayo. Halo lang ng halo. Yan. Halo ng halo hanggang sa makoat natin yung ilalim. At syempre, pag nakoat na ng okay na yung ilalim niya, kompleto na lahat, lagyan na natin ng keso. Ayan. So, naglagay ako ng isang platong keso dyan. Ginayat-giyat ko lang ng pa-cubes. Ayan. So, yan. Imimix ulit natin para lahat ng part dyan sa lagayan ay makakuha o malagyan ng cheese. Ayan. So, depende sa inyo guys kung gaano kadaming cheese ang ilalagay niyo. Kung ayaw ninyo at medyo mahal ang keso, so okay lang din. Walang problema. Ayan. So, halo lang tayo ng halo para maging pantay ang lahat, makover na lahat bago natin isalin sa mga lalagyan. Ayan. So, mix-mix lang. Ayan na. So, ito na ang ating nagawang salago. Ayan. So, binidyohan muna namin siya para ipakita sa inyo ang kulay at ang itsura. So, yan o. Kakatakam. Tama lang, hindi siya yung tinatawag na tuyot or ano, talagang tama lang yung syrup niya o yung pinaka niya. Syrup na condensed and Nestle cream. Ayan. Pinaka pangmatamis niya. So, ay ito na nga. Ayan, naipakita namin sa hapag. Inihanda na namin sa fiesta. Ayan, yan ang